Praise God, mapagpalang araw po sa bawat isa. Magandang araw. Tayo po lahat ay muling narito upang tayo ay patuloy na mag-aralan sa salita ng Panginoon. Amen? Sabihin po natin, thank you Lord. Thank you, Lord. I am blessed today. I am blessed today. Thank you Lord. Thank you, Lord. I am so blessed. I am so blessed. Thank you Lord. Thank you, Lord. Amen. So, ang ating pong text ay nandoon sa John chapter 4, verse 24. 23, 24. Ang sabi po dyan, basahin po natin. But an hour is coming and is now here when the true worshipers will worship the Father in spirit and truth. Yes, the Father wants such people to worship Him. God is a spirit, and those who worship Him must worship in spirit and truth. So, ang topic po natin ngayon ay about worship. Almost 4 times na binanggit po dyan ang word na worship. Worshipers, worship, 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 worship 5 times. So, obvious, ang topic po natin for today is all about worship. Napakahalaga po na maintindihan mo natin talaga ano ba talaga yung pagsamba. No? Sa Tagalog po ay pagsamba, worship. Ano po ba ang kahulugan nito? So ayon po sa dictionary, ang kahulugan po nito, tinignan ko po, marami po kahulugan, but meron po tayong dalawang kahulugan na inilagay dyan. Ang ibig sabihin ng worship ay showing of reverence. Ano? Showing of reverence and adoration and honor given to someone. So yun pong ibig sabihin ng worship. Pagbibigay ng malalim na paggalang at pagsamba o pagbibigay ng dahal sa isang nilalang o sa isang tao o sa isang personalidad. So yun po ang ibig sabihin ng worship. Ngayon, bakit po napakahalaga na itong pagsamba ay mapag-aralan natin? Siguro isisiris ulit natin ito para higit nating maintindihan pa ang totoong pagsamba, sino ba yung ating sasambahin talaga, at ano ba yung price na hinihingi ng pagsamba, at ano ba yung benefits ng pagsamba, ano ba yung resulta ng tamang pag-worship. So yun po ay matatalangin natin lahat, pero hindi naman po yung isang settings lang dahil sa panahon. Ngayon, tingnan po natin, ayon po doon sa binasa natin, sino ba talaga yung object ng ating worship? Sino talaga yung dapat nating sambahin? Ayon sa Bible, ayon doon sa Word of God. Paano tayo pwedeng sumamba? At anong hinihingi na paraan ng pagsamba? Okay, balikan mo natin dyan sa John chapter 4, verse 23 and 24. Muli natin babasahin, but an hour is coming and is now here when the true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. Yes, the Father wants His people to worship Him. God is a spirit, and those who worship Him must worship in spirit and in truth. Ang background po niyan ay nakikipag-usap ang Panginoon sa isang babaeng Samaritana. Ang sabi ng Samaritana, kami ay sumasamba kami sa bundok na ito. At sabi naman, ay kayo naman ay sumasamba dyan sa bundok sa Jerusalem. But ang sabi ng Lord ay ganito, dadating ang araw na ang tunay na sumasamba ay sasamba sa Diyos, hindi na sa bundok, hindi na sa kung saan wala ng specific place, but ang sabi lang po dito ay sasambahin ng tao ang Ama sa Espiritu at sa katotohanan. Ibig sabihin, kahit kung saan tayo nandoon, kung tama po yung paraan ng ating pagsamba at sa kung sino ang sinasamba natin, yun po yung totoong pagsamba. Nababalitaan niyo ba yung, di ba, nagpupunta ang mga tao sa
sa iba-ibang place para lang sumamba, no? Pero ang sabi ng Panginoon ay pwede mong kahit saan naman, no? Kahit saan naman ay pwede tayong sumamba. Ang mahalaga lang ay ano yung tamang pagsamba. At ang sabi po doon, hinahanap po ng Ama ang mga sumasamba sa Kanya. At gusto ng Ama, Father wants us people to worship Him, no? Ang hinahanap po ng Ama ay yung mga taong worshiper, hindi po performer, no? Hinahanap po ng Father yung mga taong talagang totoong buong puso sumasamba sa Kanya. Hindi po yung nag-perform, ano, sa Kanya, but yung sumasamba na totoo sa Kanya. Ang sabi ko sa Exodus chapter 20, verse 4, ang readings ko natin ngayon ay nasa sa mga sumusubaybayan, sa mga nagbabasa ng devotional readings ay nasa buong Exodus. At ang sabi mo ng Exodus chapter 20, verse 4, dito makikita ko natin sino ba talaga yung object ng ating worship. Roman number 1, Exodus chapter 20, verse 4 baba, but siguro i-plus natin yung God. God alone is the object of our worship, or God alone, the object of our worship. At sabi mo dyan sabi mo natin Exodus 20 verse 4 hanggang 6. Sige ko, kaya natin. Do not make an idol for yourself, whether in the shape of anything in the heavens above, or in the earth below, or in the waters under the earth. You must not bow down to them, or worship them. For I, the Lord your God, am a jealous God, punishing the children for the father's sin to the third and fourth generation of those who hate me, but showing faithful love to 1,000 generations of those who love me and keep my commandments. So, kapag sinabi po natin yan sa Pilipino, ay ano po ang pagkakasalin dyan? Sabi po doon, wag daw po tayong gagawa ng anumang idolo sa ating sarili o ng anumang anyo o shape, di ba? Sabi doon, shape. Anumang anyo ng anumang nasa langit, nasa lupa, o nasa ilalim ng lupa. Huwag kayong yuyukod sa kanila or sasamba sa kanila. Sapagkat ako, inyong Diyos ay mapani, buguing Diyos. I am a jealous God. Our God is a jealous God. Sabi niya, ako'y mapani, buguing Diyos. Pag tinagalog natin, Tagalog Manila, siloso. Pag Tagalog probinsya ay mapani, buguing. Malalim, ano? Hindi natin masyado narinig yung word na yun, ano? Ako ay naninibugok sa iyo. No? Hindi narinig mo kayo gano'n? Hindi. Nagsiselos ako sa'yo. Ang ating pong God, He is a jealous God. At ang sabi niya dito, ay punishing the children. Kaya po pinaparusahan ng mga anak mula doon sa kasalanan ng ama, mula sa third hanggang ika-4 na saling lahi ng mga nagpupuot o aayaw sa akin. Subalit nagpapakita ng kagandahan loob sa 1,000 generation, sa libu-libong saling lahi na umiibig at nagmamahal sa akin at sumusunod sa akin mga utos. So, sino talaga ang object ng ating worship? Roman number 1, the object of our worship is God. Amen? So, wala kong dapat masyadong napaka-masalimpot na problema sa daigdig. No? Kung ang mga tao lamang po, katulad ng mga naunang Israelita, doon sa kwento, mamaya madadaanan natin, kung paano inalis sila doon sa Egypto at dinala ho doon sa Land of Promise para ho sumamba sa Panginoon. Ang masakit po sa ating bansa, iniisip natin, Pastor, ano naman wala naman talaga tayong sinasamba dito po ang Diyos. In India, halimbawa, ay meron po 300 million gods, no, na sinasamba, na wino-worship. In Egypt, aking pong research, meron po doon 4 na pong goddess na or
o gods, maliit na G-O-D-S, gods na wino-worship ang mga Egyptian, ano? At sa iba't ibang bansa ay marami pong wino-worship, but sa ating kayong bansa, ano kaya yung na-download sa atin ng mga Spaniards na wino-worship natin? Kasi ang isa po sa kahulugan ng pagsamba ay yung di ba, pagbibigay ng, yun nga, ng galang, ng adoration, ng honor, pagkakaloob, at pagtitiwala na itong nilalapitan mong ito ay merong magagawa sa buhay mo. Na sa pamamagitan ng paglapit mo sa isang ito, meron silang magagawa sa iyo. No? At ikaw ay dumadalangin sa kanila. Ikaw ay humihingi ng tulong sa kanila. 400 taon po na ang ating mga ninuno. So, ang 400 taon, ilang generation kaya, sa 40 years, ang isang generation, ibig sabihin, 10 henerasyon ang dumaan sa ating bansa. At hanggang ngayon, ay alipin po tayo. I'm sorry to say this, alipin po tayo ng mga itinuro ng mga Kastila sa atin na mix Christianity. Bakit mo natin nasabing mixed Christianity? Kasi, sinasabi dito nila na, okay, si Christ ay pwedeng sambahin, pero isa lang siya sa pwedeng lapitan. Tama mo ba? Dahil meron pa kayong pwedeng lapitan na ganito. No? Bakit mo nagkaganon? Pag umugatin po natin ang kasaysayan ng ating po mga ninuno, ay bago dumating mga Kastila, ay meron na pong sinasamba. Sumasamba na po ang ating mga ninuno sa mga anito. No? Na mga espiritu, halimbawa, espiritu ng kalawakan, espiritu ng kagubatan. Di ba? Nasa mga kagubatan sila. Espiritu ng mga pananim. Kaya mag-aalay tayo ng ating ani ay sumagana. Espiritu ng kabundukan. Di ba? Pag nagkahanap po ang ating mga ninuno ng mga espiritu na gustong sambahin. At totoo po yun na sa lahat po ng bansa, sa lahat po ng tao, para bagang meron pong vacuum doon sa loob ng puso na naghahanap po ito sa Diyos. At yung pong ating mga kababayan, mga ninuno noon, nung unang panahon, ay naghahanap talaga sa Diyos. Kaya lang, or tama naman, ano mga panahon na yun, ay ang Christianity ay nandun po sa bandang Europa. No? Yan po ang unang pinuntahan ng mga Inglaterra, kaya po umunlad dyan eh. Kaya lang po yung dinala po Christianity sa atin nila Magellan at sinugo po ni King Philip ng Spain at may kasama ko silang mga missionaries. Ang tinuro nilang Christianity ay mix na. Kumbaga sa tubig, may halo na po konting cyanide, konting alcohol, konting agua-oxinada, meron pa gano'n. Merong betadine na halo. At kapusminis, at ipinakain po sa atin. Kumbaga si Christ ay naging palamutin na lang. Alam mo na, nagkakaintindihan tayo, di ba? Si Kristo ay hindi ho nakasentro. Salamat na ako sa Panginoon noong 100 taon na nakakaraan, 2 henerasyon ng dumaan, ay pumunta naman po dito ang mga Amerikano. So, meron din nagawa sa atin ng mga Americans. Sabi natin, Islam, ganyan. But ang ginawa nila, dinala nila dito ang salita ng Diyos. The Word of God. At doon po ay ipinakita ko sa atin ang Bible na ang Christianity is not a religion. Christianity is Christ. Amin mo ba? At ang focus mo ng ating pagsambay, katulad ng ating binasa na ang hinahanap ng Ama ay sambahin natin siya sa Espiritu at katotohanan dahil ang Diyos ay Espiritu. Di ba sabi doon, ang Diyos ay Espiritu. God is Spirit. Sabi natin, God is Spirit. At alam niyo ba, Spirit din tayo? Eh, bakit nakikita tayo? Kasi may tinitirahan po tayo. Tayo po ay Spirit living in a body with a soul. Di ba? Lagi mo po pinapakita dyan. 1 Thessalonians 5:23, ang tao po ay binubuo ng Espiritu, kaluluwa at katawan. No? At tayo po ay Espiritu na nilikha ng Diyos, hiningahan ng breath of life, the Spirit of God. At tayo po ay mayroong soul. Ano ang binubuo ng soul o kaluluwa?
intellect, will, and emotion, pakiramdam, kaya nasasaktan ang ating damdamin, kaya valentine na gano'n. Yan po ay ating pakiramdam, kaya pakiramdam-damin, ano? Damdamin, nasasaktan, masalimuot, etc. At nakatira ko tayo sa laman, ano? Spirit, soul, and body. At nung yung ating mga ninuno ay dinalhan po ng mixed Christianity, kinagawin ito ng mga ninuno natin at ginawa kong trade yung gods, di ba? Kaya nga, ang ginawa nila, o sige, ibigay nyo sa amin ang yung mga kalakal, ibigyan namin kayo ng mga Diyos. Palitan ang ginawa. Hanggang sa mga oras nito, yun po ay ginagawa na manahon ng ating mga kababayan. No? Kaya sa Pampanga at sa Paite, ay napakalaking negosyo po yan. Ano? Lalo na pagkasabi, gano'n ba katagal itong ginawa mo itong Diyos? Aba, talagang ito ay dinala ko na ito sa ganitong mundo at talagang grabe na ang bendisyon nito. Mga kamilinan, oo, talagang ano ito. Eh, magkano naman yan? Ito, mga 5,000 na ito. Pero huwag ka mag-alala, mga pwedeng 4 na bigay ito. Nakalain mo. Yung pinapatanggap na parang mixed Christianity, yung pagtitiwalaan ng tao ginawang forgives. No? Ang Diyos ba natin ay forgives? Pwede ba yun? Nakita ba kayo na naglalaro ng mga Diyos? Madami po yun. No? Pero ano mo ang sabi ng Exodus? Salamat po sa mga Amerikano na nagdala ng Bible. Nabasa natin ngayon, wow! Dito pala nakalagay. No? Huwag kayong gagawa ng anumang larawan, ng anumang kawangis o katulad ng anumang anyong nasa langit, nasa lupa o nasa ilalim ng lupa. No? Huwag niyong yuyukuran sila, pag-iikuran sila, at akong Diyos ay mapanipunuin. Bakit ko ayaw ng Diyos na sumamba tayo sa iba? Ano ba ang ibig sabihin ng sabi ng Diyos, ako'y mapapanipunuin Diyos? Ang seloso ng Diyos ay naglalapit sa Kanya, ang seloso ng tao ay nagpapahiwalay, di ba? Kaya sabi niya, ako'y mapanipunuin Diyos. Kaya hayaan natin ang Diyos ay magselos para tayo ay mas lalo mapalapit sa Kanya. Lord, nagsiselos ka pala. So, lalo tayo mapalapit sa Panginoon. At yun ang gusto ng Panginoon na itama po yung ating nakagisna ng mixed Christianity. Na Christianity is Christ. Kaya nga Christian eh. Hello? Kami na ba? Kaya nga Christian. Sabi mo, I am a Christian. So, hindi si Christ kasama nasa iyo, tama sa langit. The Father God, sabi doon, as even Christ, sabi ng Bible, Philippians 2, verse 7 to 11, ano? Every knee shall bow and every tongue confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God, the Father. So, nandun po yung Father, we believe in God the Father, the Lord Jesus Christ, and the Holy Spirit as one God. So, mystery po yun. But we believe, ano? Naniniwala po tayo doon. So, ang sasabahin lang po natin ay pwede kong magkabalik-balikan. Pwede, Lord Jesus Christ, we worship namin ikaw. Thank you, Father God. Thank you, Holy Spirit. Diba? So, yun po. Or Father, malapit kami sa iyo. Ama namin. Kaya nga ama namin eh. Hello, i-dissect ko natin yung palang word na yun. Sino ba ang object of worship doon sa ama namin? Sino ko yung pinag-ilikuran doon sa ating kantang Ama namin, sumasalangit ka. Tama? Memorize sa natin. Face yan, nasa Bible po yun eh. Matthew chapter 6. Ama namin, sumasalangit ka. Hindi mo sinabi doon na Ama namin, sumasadingding ka. Hello, tama? Di ba? Common sense dictates. Nasaan ang sabi ng Panginoong Isus? Sige nga, kahit kantahin pa natin, kahit pagbulay-bulayan natin, at pagkatapos ng lesson nito, oo nga naman, Ama namin, eh bakit pinasabing ko? Yung pinalapin ako, nasa langit pala eh. Ama namin, nasaan siya? Nasa langit. Sumasalangit. Sumasalangit ka. Sambahin ang? Pangalan pala, iba may larawan. Diba? As simple as that. Ba't ano ang tinuro ng mga Kastila? Ito ang tinuro ng aming mga lolo at lola. Dito at tama. Teka, ano ba ang basis? Hindi sinabi. O sinabi mo yun, no? Mga nakaraang, sabi ko, 400 years na sila ng Kastila. Noong nakaraang 10 henerasyon, po ang lalim, ano? Ako
napakalalim ng pagkakabaon. Nakabaon po sa utak at sa buto ng ating mga ninuno. At yun po ang itinuturo hanggang ngayon. Di ba? Kumbaga, tayo po ay matagal na nasakop ng Kastila. Akala natin laya na tayo mga kapatid, hindi ko tayo laya. So Lord, ang ilan ko sa atin, nakalaya na. But ang ating mga ninuno, ang ating mga kabag-anak, hindi ko nakakalaya. Hanggang ngayon, hindi ko nila masyadong maintindihan yung ama namin. Ama namin, sumasalangit. Katulad pa ng Katalon eh. Mabibis mo na ang tinuro ng Kastila. Ama namin, sumasalangit ka. Ibig sabihin ng Ama, Diyos, Ama, ay nasa langit. Tama. Tama? Tama. Sambahin ang ngalan. Tama? Ang ngalan pala. Pangalan pala. So, pangalan ng Panginoon pala. Hindi sinabi na, sambahin, Ama namin sumasadigdig ka, sambahin ang larawan mo. May ganun po ba? Wala naman ganun eh. Kahit sa kapatid natin. Then, mapapasabi ng halikan mo dito sa lupa para nasa langit. Alam mo natin yun, but dahil po tayo po ay confused, at tayo po ay, yun nga, yung naituro sa atin ay mixed Christianity. Si Christ, ginawang palamuti, kaunti, okay naman si Christ, pero marami pa dito iba. Ano sabi ng Panginoon? Matthew chapter 11:28. Magsiparito kayo kanino? Sa akin, sabi ng Panginoon Jesus, magsiparito kayo sa akin. Kayo napapagal at nabibigat ang lubha. Bibigyan ko kayo ng kapahingahan, kapatumid, all you that labor and are heavily laden, and I will give you rest. Sinabi ng Lord, magsiparito kayo sa akin at saka kay Juan, kay Pedro, kay Tomas, kay... hindi. Sabi niya, magsiparito kayo sa akin. Kanino daw? Sa akin. Eh di kay Lord tayo lumapit. Kaya mga Christian tayo eh. Christ, A-I-N. I am nothing without Christ, Christian. So kung hindi tayo lapit kay di alis natin yung Christ, ay A-N lang tayo. Kaya nangyayari sa atin ay I am nothing, wala ako. Kaya wala akong nangyayari sa buhay natin, ipapaikot-ikot ang ating buhay, madali ko tayong padukson ng sanlibutan ito, madali tayong mapahamak, pinaglalaro tayo ng Diablo kasi we are nothing. But praise God, sa salita ng Diyos, nalaman mo natin, nabuksan mo tayo, naliwanagan mo tayo, nakalaya mo tayo sa Diyos ng sanlibutan ito, nagturo ko talaga nito. Tanong natin, bakit ba hindi naunawaan ng mga tao ang Word of God? Tingnan natin ang 2 Corinthians chapter 4, verse 4. Lagi mo natin nababagitin dito yun. Meron pong Diyos ang sanlibutan eh. No? Kaya akala ko ba isa lang ang Diyos? Hindi po. Dalawa. Yun nga lang po, ang isang Diyos ay Satanas. Yun pong Diyos na tunay ay isa na makapangalir sa lahat. Pero may isa pang Diyos na maliit na God. Sabi po natin, regarding them, the God of this age has blinded the minds of the unbelievers so they cannot see the light of the gospel of the God of Christ who is the image of God. No? Ayon sa kanila, tinutukoy ko niya, background ko niya sa mga hindi mananampalataya, ay ang Diyos ng sanlibutan ito, the God of this age. Ang Diyos ng sistema ng sanlibutan ito. No? The God of this age. Maliit na G. Kaya kung pag tayo ay nag-text o nagsulat o naglagay sa Facebook, sa Instagram, sa anuman, sa Twitter, ang spelling mo ng God, kapag kinispell nyo na maliit na G-O-D, at tinutukod mo dyan ay si Satanas. Kaya mas nabo, small G-O-D, God bless you. Tingnan mo na. Huwag mo tanggapin, si Satanas mo na. Dapat mo capital letter. Ano ba? Capital letter kasi pag small letter, ang tinutukoy mo Diyos ay si Satan. At ito ko, ang ginawa ko nito ay binulag ko ang kaisipan ng mga hindi pa nananampalataya. Kaya kailangan mo, ang trabaho mo, kung ikaw ay mananampalataya na ng Panginoon, ipanalangin na maalis ang kumbaga naka-blindfold eh. Kaya nagiging sunod-sunuran. No? At ang sabi ng Bible ay, kung bulag ang umaakay sa bulag, kapwa sila pupunta sa hukay. I'm sorry po, yung mga Kastila na nagturo sa ating mga ninuno ay bulag sa katotohanan. At inakay po ang ating mga ninuno na bulag din. Kaya kung kapwa sila napunta ng hukay eh. Sige nga, saan ka nakakita na yung
Bulag ay inaakay ng kapwa bulag. Ang gano'n, di ba? Meron sila yung alam. Diba? O kaya yung iba naman, nagbubulag-bulagan, ano, nakasaymalasyon ako. Tapos pag binigyan mo ng kunyari, isilipin niya konti, uli mo, at sa pong-iso. Uli mahalik. So, ang bulag mo, kapag hindi pwede mong umakay ng bulag, ang bulag. Salamat sa Panginoon na nabuksan mo, may mga taong nabuksan sa salita ng Diyos na nakakakita ng salita, naalis yung piring. Kaya ako nagbasahin ng Bible. Wow! Ito pala totoo. No? Ang Diyos pala ay Espiritu. Ang sabi ng Bible, tayo po ay nilikha ayon sa kanyang wangis, ayon sa kanyang larawan. Kaya ang ating Espiritu, hindi rin natin nakikita. Hello? Sino nakakita ng Espiritu ng tao? Wala pa, di ba? Spirit nga. Ang Espiritu hindi nakikita. Spirit nga eh. Nakikita lang po tayo kasi nakatira tayo sa ating laman. Kaya nakikita tayo. Pero pagka nawala naman tayo, kaya lang yung mga mahal sa buhay natin na namatay na, hindi na natin nakikita. Eh, Pastor, pag inugan natin sa limin, hindi. Makikita mo doon yung kanyang katawang lupa. No? Pero yung kanyang totoong kakanyahan na ginawa ng Diyos yung kanyang Spirit, ay hindi mo natin nakikita. Yun yung babalik sa Diyos. Kung siya ay nasa Diyos. Salamat sa Panginoon na nabuksan po ang mata, meron po nabuksan ang mata, at naitulong sa atin at pinag-aaralan natin ngayon na ang object ko ng ating worship na talagang dapat nating sabayin ayon sa Bible ay ang Diyos na makapangyarihan sa lahat at siya ho ang dapat lang at siya lang ang dapat nating sambahin, wala akong iba. Amen ba? Amen? Malaman natin sa Lord. Hallelujah. So, wala pa po, settle tayo doon. No? Settle tayo doon na, Lord, wala akong pwedeng ibang pagkatiwalaan, pagbigyan ng honor, pagbigyan ng reverence, pagbigyan ng adoration, kundi ikaw lamang, Panginoong Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Hindi ako lalapit sa kung kani-kanino. No? Ang pwede lang natin lapitan, tayo magkakapatiran. Pero yung mga namatay na mga nauna sa atin, na mga saints, wala akong silang magagawa. Alam mo, ba? Wala akong any teaching sa Bible na lumapit tayo sa kanila. Wala akong silang magagawa. Ang sabi ng Panginoon Jesus, I am the way, the truth, and the life. No man comes to the Father but by me. Casting all your cares upon me, for I will care for you. Sa akin nyo ibigay, sabi ng Panginoon Jesus, ang lahat ng inyong kabalisahan. Sapagkat ako ang nagmamalasakit sa inyo. Magsimarin ko kayo sa akin kayo na mapagal na bibigyan ng lubha. Bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Walang ibang pangalan sa silong ng langit na sukat ikaligtas, maliban lang sa pangalan ng Panginoong Jesus. So yun po yung Christianity. Christianity is about Christ. It's all about Christ. And all about God. And God alone, the object of our worship. Number 2, the price of worship. Meron mo bang halaga ang pagsamba? Ako, napakalaki mo ng presyo. Meron pong 10 bago na ilabas yung mga Israelita doon sa pagkaalipin papunta doon sa lupang pangako. Meron pong 10 salot na ipinadala. Ipinadala ang Diyos. At meron po siyang lesson na ituturo dito. Para po, dahil po doon sa pagkukumpara, para maintindihan po natin, ano yung relasyon nito sa atin? Paano yung magiging lesson nito sa atin? No? Tandaan po natin, pag sinabi natin, si Pharaoh o si Paraon, siya po ay kumakatawan kay Satanas. Pag sinabi natin Egypt o Egypto, kumakatawan ito sa kasalanan. Pag sinabi natin Israelita, kumakatawan po ito sa mga anak ng Diyos ngayon. No? Okay. So bago ko napaalis doon sa Egypto ang mga Israelita, ay meron pong presyo na kumbaga kabayaran at mga pangyayari na ipinakita ang Diyos sa kanila na ito pong 10, doon po sa 10 salot, ito pong 10 salot, plus mo kaagad, Brad, yung 10 salot na ginawa ng Diyos sa mga Egyptians.
At ito po ay nagiging skits pa rin sa Satanas hanggang ngayon para po wasakin yung ating Satan's schemes to destroy pure worship. Ang unang place ay yung water turned to blood. Bakit po? Ang tubig po ay simbolo ng kabuhayan. No? Simbolo po ng kabuhayan. Minsan yung po kabuhayan natin ay parang hindi mo natin maipagpalit sa ating pagsamba sa Panginoon. No? Ang mga Egyptians po ay even today, yung Nile River ay parang ganong sa kanila yan. Kaya naman dahil sila ay nakadepende doon sa water ng Nile River, doon din ako si Moses, di ba? Itinapon siya doon sa ilog, bata pa siya. Ay, ang ginawa ng Panginoon ay yung tubig ng Nile River at lahat ng tubig sa buong Egypto ay naging dugo. Hindi naman sinabi naging kulay dugo eh. Naging dugo talaga. No? At kapag yung dugo, pag nakailang araw na yun, namubulok na yun, tama? So, sa unang ano pala, malansa na eh. Second day, malansa na yun. At ang sabi ni Paraon ay kahit ginawa yung dugo, ang tubig na ito talagang hindi ko pa rin kayo papayagan. Kasi sabi ni Moses, sabi ng Diyos through Moses, let my people go in worship. Payagan nyo na yung aking mga mga anak kong Israelita ay lumabas sa pagkaalipin ng kasalanan sa Ehipto, pawala buong sa gitna ng Ehipto, at pumunta doon sa lupang pangako. Pagkatapos po ng ang tubig sa buong Ehipto ay naging dugo, ang sumunod ay yung mga palaka, di ba? Pag binasa ko natin ang Exodus chapter 8. So nagkaroon po ng napakaraming palaka hanggang doon sa palasyo. Di ba? Hanggang doon sa palasyo. Sa mga kama, naglulundagan yung mga bulkan, di ba? Yung malalaki. Tapos pag tinusok mo gano'n, ilalabas sa parang gatas dito. Kasi sa Metro Manila, puti na yung palakak na gano'n, no? Sa computer na lang natin nakikita. Yan po ay gandin yan ng Egypt, no? Palaka. Kaya mapansin natin sa mga tindahan ng mga Chinese store, di ba? Sa mga jewelry shop ng Chinese, meron po mga palaka na kulay green, tapos maraming mga barya-barya. Kasi ganito yun, parang mga paswerte. Parang maraming customer, maraming dagat o business. Parang sinasabi yun ito sa atin na kapag po ang ating negosyo, ang ating pera ay maglalayo na sa Diyos, no? Eh baka po maglundagan yung mga palaka sa ating buhay at magkaroon tayo ng parang hindi maging maganda ang takbo ng buhay natin. Ang lahat po ng palaka sa Ehipto ay namatay, di ba? Sino mo saan yung nakaamoy na ng yung palakang namatay, yung palakang ang tawag sa amin, palakang Nazareth from Hawaii, from Bulgar. Diba? After mga 3 days, ang bago talaga na, talagang grabe. Ito ang dami, yung palaka sa buong Ehipto. Umahamon na rin, mula sa tubig at nagpunta sa hanggang sa palasyo. But hindi pa rin po pumayag ang si Pero na payagan na lumabas sa mga Israelita. Hanggang sa nagkaroon po na ang pangalawang salot ay yung mga nash or mga kuto. No? Pinalo ko ni Moses yung alikabok sa buong Ehipto at yung lahat ng alikabok sa Ehipto naging kuto. Grabe, no? Lalo mo? Kung lahat ng alikabok sa signal, sa PNR, dito sa Taguig, lahat ng alikabok sa Taguig ay maging kuto. Ba, sa kwarto mo pa lang eh, di ba? Yung lahat ng alikabok sa kwarto mo o sa inyong bahay, maging kuto. Inisip nyo eh, ang daming kuto sa bahay namin pag lahat ng alikabok namin eh, naging kuto. No? Naging kuto at dumaputo sa mga tao. So, pero hindi pa rin napahinuhod si Paraon. Number 4 ay yung pulong-pulutok ng mga bangaw.
Okay. At pagkatapos yung kamatayan ng mga livestock, mga baka, mga tupa, lahat po ay namatay. No? At nagkaroon ng mga bukol, ang mga tao, then 7 hail, then locust, kinain lahat ng pananim. At number 9 ay yung thick darkness, ang sabi doon. No? Yung pag tinil mo yung kamay mo, wala kang makita. Mas madilim pa sa doon. At hindi rin sila kahinuhod. At ang pinakuli po yung pagkakamatayan ng lahat ng panganay ng mga taga-Ehipto. Ngayon, under dyan po sa the price of worship, number 1, kinakailangan po nating palalimin yung ating pagsamba sa Panginoon. In Exodus chapter 8 verse 24, doon po sa pang-apat na salot, pasilin po natin ito, medyo pumapayag na yung paraon palabasin yung mga Israelita. Basahin po muna natin yung Exodus chapter 8 verse 24 hanggang doon po sa 27. Yeah, okay. And the Lord did this, thick swarms of flies, yung mga bangaw, went into Pharaoh's palace and his officials' houses throughout Egypt. The land was ruined because of the swarms of flies. Then Pharaoh summoned Moses and Aaron and said, "Go, sacrifice to your God within the country." But Moses said, "It would not be right to do that, because what we will sacrifice to the Lord our God is detestable to the Egyptians. If we sacrifice what the Egyptians detest in front of them, won't they stone us? We must go a distance of 3 days into the wilderness and sacrifice to the Lord our God as He instructs us." Sabi niya, o sige, dahil na sa mga bangaw na yan, no? Ang bangaw po ay simbolo ng mga demonyo in our time. Dahil na sa mga bangaw na yan, talagang dinidemonyo na kami, talagang matindi na nangyayari sa amin. Talagang sobra na nangyayari. Kaya, sige, pinapayagan ko na kayo. No? Pinapayagan ko na kayo. Diyan lang kayo sa tabi-tabi mag-worship. Pero sabi ni Moses, hindi pwede kami mag-worship na nakikita kami ng mga Egyptian. No? Kasi baka batuhin kami. Sabi mo ng verse 28, sabi ni Parao, then nag-respond si Parao, ito yung emphasis natin. So the price of worship, number 1, we need to deepen our worship. Okay, basahin natin. Parao responded, "I will let you go and sacrifice to the Lord your God in the wilderness." Ito sabi niya, "But don't go very far. Make an appeal for me." Ang emphasis po natin doon, yung sinabi ni Pero na, don't go very far. Parang ganito po yan sa ating panahon. No? Okay. Na-born again kayo. Alam na Satan, okay ho na ma-born again tayo eh. Okay? O sige. Nakipag-break na itong mga tao ito sa amin. Itong mga nasa sunshine mo na ito, nasa basement, nakipag-break na. Sabi nga natin, Satan, break na tayo. Satan, break na. Alam na ako ng Diyos. Okay, parang, sige, okay lang. Pero, parang sinasabi ni Parao, okay, talaga naman mag-worship na kayo, pero don't go very far. Huwag kayo masyadong lumayo. Parang sa ating pong time ay ganito, kaysa tanas, okay lang ho na parang wala na siya magagawa eh. Nabor na tayo, nabuksan ang ating espiritu, nabuksan ang ating mata, ang Panginoon Jesus lang ating dapat sambahin. Pero sabi sa tanas, pero huwag kayong masyadong lumayo sa akin. Yan. Medyo, dapat malapit ka pa rin sa akin. But sa atin po, number 1, doon po sa presyo ng pagsamba, ang pagsamba mo may presyo. Dapat ay, number 1, maging malalim po ang ating pag-worship. We need to deepen our worship. Dapat po, palalimin natin ating pag-worship. Dapat po mga kapatid, magkaroon tayo ng solidong desisyon mula ngayon na, Lord, gusto ko talagang palalimin ang aking pagsamba sa iyo. Gusto ko talagang iwanan na total si Satan at magpakalayo na ng isang tanas, talikuran ang lahat ng kasalanan ko at talagang itakwil na siya sa buhay ko at hindi ako sasamba sa iyo na malapit sa Kanya. Kasi minsan meron po tayo compromise eh. Diba? Parang, okay na yung munting kasalanan. Kasi,
Anyway, na kay Lord naman ako. Ibig sabihin noon, mababaw po ang ating pagkakilala sa Panginoon. Ganyan po ang intensyon ni Parao na simbolo ni Satanas po sa mga Israelita na simbolo ng mga Christians. No? Sabi niya, okay, don't go very far. Dapat, malapit lang kayo. Diyan lang kayo sa wilderness. Sa ating time, parang, okay lang eh. Huwag lang kayo masyadong magpakalulong sa Diyos. Medyo, okay lang na palamig-lamig kayo. Okay lang na patulog-tulog kayo. Okay lang na, okay lang. Basta mahalaga, born again na. Pero, bias pa rin tayo ha. Dapat malapit ka sa akin. Mga kapatid, ang message ng Lord ngayon ay yamang nakilala mo natin ng Lord na nagpalaya sa atin sa kasalanan. Dayuan na mo natin ng napakalayo-malayo sa Satanas na hindi na mo natin siya muling masisilayan pa. Amen? Ay, mag-pray na tayo eh. Pray na talaga tayo. Ito ang tamang panahon, ito ang tamang decision na natin. Mga nakaraang araw, mga pag-desisyon, ang mga naging topic ngayon, ito ang tamang panahon na pag-desisyon talaga tayo. Kung talagang tayo ay nasa Panginoon, pangatawanan na po natin. Nakilala na po natin siya, siya ang dakilang Diyos, makapangalihan, wonderful Counselor, Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace, no? Pinakamakapangalingan sa lahat, ang gagamot, our healer, our provider, siya po yung lahat sa lahat, ang Panginoon. Ito ho ang time na maging malalim ng pagsamba natin sa Diyos. Maging malapit ho tayo sa Kanya. Ito ho ang magbabago ng takbo ng ating buhay. Kung alam lang ho ng isang mananampalataya, ng isang born-again Christian, na kapag tayo ay naging malalim ang relasyon sa Panginoon. Katulad ho nila Abraham, nila Isaac, nila Jacob, saan man sila mapunta, nandun yung lalim ng kanilang pag-worship sa Panginoon. They built an altar to the Lord. No? Talagang nag-worship nila sila. Enoch, sabi doon, Enoch, walk with God. At siya ay kinuha ng Panginoon. Ito ho ang time na hindi mo tayo maglaro as a church. Nakakilala na mo tayo sa Panginoon. Dati mo tayo ang hinahanap ng Panginoon. Sabi ng Lord, ako ang pumili sa inyo, hindi kayo pumili sa akin. Tama? Amin ba? Ako pumalat sa inyo, nakasumpungan ko kayo. I've chosen you. You've not chosen me. But ngayon na nasumpungan na tayo ng Panginoon, naghihanap na tayo ng Diyos, sabi naman ng Book of James, kung kayo ay lalapit sa akin, ako ay lalapit sa inyo. So, ibig sabihin po, noong hindi pa tayo anak ng Diyos, hinanap tayo ng Panginoon. Tumanggap tayo sa Panginoon bilang Panginoon at sarili tagapagligtas sa ating buhay, naghihanap na tayo ng Diyos. Ngayong anak na tayo ng Diyos, marami siyang anak all over the world. Amin ba? So, yung kalapitan natin sa Diyos, yung parang, Lord, parang hindi kita masyadong maramdaman, parang malayo ka na sa amin. Hindi po. Tayo po marahil ang lumalayo sa Kanya. Kapag lumalayo tayo sa Kanya, nalalapit tayo kay Satanas. Sabi ni Pero, di ba, don't go very far. Huwag kayo masyadong lumayo. At habang nalalayo tayo kay Satanas sa kasalanan, nalalapit naman tayo sa Diyos. So tayo na ho magdi-decide. Hindi na ho ang Lord ng paglapit. No? Para yung mga, parang tatay natin, nanay natin. Kung kayo ay 10 magkakapatid, pero po akong dinala sa ospital, nailang mo 13. O konti. Ano? 13. Yung sa Quezon naman, ang anak nila ay, sabi ko ba ilang anak? 23. 23 ang anak. Isang magkasama ko, 23. Napakadami, napakapalad. Lalo na kung okay ako doon. Lalo kung kaya niyang pag-aralin, madamitin, mahalin ang kanyang mga anak. Tama? Okay lang yan eh. Pero kung 3 lang ang mapapabayaan mo pa, gawin mo ng 2. Di ba? So yun po ating start. So, kapag kung maraming anak, yung anak na malapit sa magulang, siyempre malapit din yung tatay. Tama? Ganun po yun. Even in the church, even sa mga ministry staff, yung
yung pagiging malapit ko sa kanila, hindi ako mag-i-initiate na maging malapit sa kanila. O sa inyo kasi, kapag nag-initiate ako ng paglapit sa inyo, sabihin naman ng mga ministry staff, mga workers in church, o ninyo, Pastor, may favoritism. Ang magiging trabaho ng mga ministry o mga tao, kayo ang lumapit sa akin para maging malapit ako sa inyo. Hello, tama mo ba? So, gawin mo sa Lord. Tayo ang maging malapit sa Diyos para maging malapit siya sa atin. Sabi ng Lord, if you draw near to me, I will draw near to you. Kung magiging napakalapit kayo sa akin, magiging napakalapit ako sa inyo. Willing ko ba tayo na talagang mula sa oras na ito, mula sa araw na ito, ngayon ay nasa buwan ng pag-ibig, ay ang ating ibigin, mahalin, sambahin. Ang sabi ng Bible, kinakailangan natin sambahin ng ating Diyos na with all our hearts, strength, with all our might. We should love the Lord with all our heart, with all our strength, with all our might. Diba? Yun po ay utos ng Panginoon. Siguro yun ang ating maging pundasyon. Ngayong love na sinasabi nila, ibigay ko natin ang ating pagmamahal, ang ating pagsamba sa ating dakilang Diyos. Tagapagligtas at laliman ho natin ang ating pagsamba sa Kanya. Yun po yung presyo. Meron pong presyo ang pagsamba. Kung kinakailangan meron tayong iwanan, kung kinakailangan meron tayong itakwil sa buhay natin, para lang po, parang yun yung kabayaran natin. Sa bandang huli, tayo ang makikilabang hindi ko ang Diyos. God is God. Ano ba? Ang Diyos ko ay Diyos, wala ko siyang kailangan eh. Kaya kung tayo pinapasamba sa Kanya, dahil tayo may pangangailangan. Salamat po sa Panginoon at alam po maging sa mga nanood ng video nito sa internet, binibigyan ko po kayo ng pagkakataon na ito ang panahon na isuko natin ang ating buhay sa Panginoon. Tanggapin ang ating Panginoon bilang Diyos, nag-iisang Diyos, at tagapagligtas ng ating buhay. Pwede po tayo, kahit sa inyong panonood, ay sumunod kayo sa panalangin. Samahan po natin sila, sabihin natin, Panginoong Diyos, narito po ang ating buhay. Sinusuko ko po sa iyo. Na ang totohanan, tinatanggap kita ng buong puso. Bilang Panginoon, Panginoong Isus, at tagapagligtas, at Diyos ng aking buhay. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Salamat po sa kaligtasan. Pinagkaloob mo. Amen. Salamat po, magpalaan po kayo ng Panginoon at mula ngayon, patuloy po tayong sumamba sa Panginoon upang makita po natin ang pagbabago, ang pagganda at pagtatagumpay natin sa kasalanan at pagtatagumpay natin sa buhay nito. God bless you po. Palapakan natin ang Panginoon.